Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Mile 22. Nagsimula ang eksena sa pagpapakita sa grupo ng mga CIA agents na may codename na Overwatch. Pinamumunuan sila ng isang magaling at mabagsik na leader na kilala bilang James Silva. Ang kanilang misyon ay i-raid ang isang safe house na pag-aari ng Federal Security Service ng Russia na matatagpuan mismo sa teritoryo ng Amerika. Samantala, makikilala naman natin si James Bishop na siyang nag-o-oversee ng operasyong ito. Sa pamamagitan ng mga drone ay nakikita niya ang lahat ng pangyayari. Napakataas ng panganib ng misyong ito para sa grupo ng Overwatch, ngunit kailangan nilang matuntun at maalis ang taguan ng cesium na isang chemical na delikado, at ito ay nakamamatay na lason na maaaring pumatay ng libu-libong tao kapag ginawa itong sandata. Samantala, nagsimula ng tumaas ang tensyon nang simulan na ng dalawang agent ang pagkukunwari bilang sibilyan at nagtanong sila sa isa sa mga residenteng nakatira sa Russian safe house at nagpanggap na may hinahanap na address. Makalipas ang ilang sandali ay naghagis ng smoke grenade ang isa sa mga agent na naging dahilan ng pagsabog. Habang hilo pa ang mga tao, sinalakay nila ang gusali habang nakatutok ang kanilang mga baril. Dumating naman ang mga backup at inipon ng 5 residente ng bahay at pinagsama-sama sa sala. Kinuhanan nila ito ng mga litrato at sinuri ang kanilang mga ID at nakuha rin nila ang mga hard drive sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, napansin ni Bishop na tila may kakaiba sa kanyang surveillance camera, kaya binalaan niya ang grupo tungkol sa isang kakaibang signal ng init sa silid. Sa mga oras na yun, 2 agent ang sumuri sa paligid. Isa na rito si Alice, ngunit pader lamang ang kanilang nakita. Biglang sumigaw si Bishop upang balaan sila, ngunit huli na tinamaan si Alice ng bala na agad ring gumanti ng putok, habang sa ibaba naman isang kalaban ang nakapatay ng isa sa mga operatiba. Pagkatapos, isang kakaibang aparato ang pinaandar ng mga Ruso na nagpasiklab ng matinding palitan ng putok laban sa grupo ng Overwatch. Nagawa namang magtagumpay ng grupo, ngunit sandali lamang iyon. Nagkaroon ng malaking pagsabog at nasunog ang buong gusali, dahilan upang magdatingan ng mga bumbero. Sa gitna ng kaguluhan, isang Ruso ang tumakas sa bintana. Napansin naman siya ni Silva at mabilis na sinundan ito. Nang abutan niya ang lalaki, sinubukan nitong magmakaawa, ngunit pinatay niya pa rin ito. Habang ng mga oras na yun ay sumabog naman ang bahay sa kanilang likuran. Mabilis na tumakas ang Overwatch, sumakay sa kanilang sasakyan at lumayo mula sa nagliliyab na lugar. Samantala, habang nanonood ng balita si Silva ay bumigat ang kanyang pakiramdam nang malaman niya na ang binatilyong pinatay niya na nagngangalang Kurjan ay 18 taong gulang pa lamang. Lumipas ang 16 na buwan, muling bumalik sa operasyon ang grupo at ang kanilang misyon ay mabawi ang cesium na misteryosong nawala sa kanilang nakaraang operasyon sa safe house. Dahil ang tanging nakita nila roon ay ilang kahon na puno ng armas at mga peking paintings. Mabuti na lamang at mayroon silang isang mapagkakatiwalaang impormasyon. Natuntun ng Overwatch ang kinaroroonan ng cesium sa Dokar. Agad na nagtungo sina Silva at ang kanyang grupo sa US Embassy. Ipinaliwanag nila kung gaano kadelikado ang cesium at binigyang diin ang banta nito sa napakaraming buhay. Mahalagang mahanap nila ito bago pa man mapunta sa maling mga kamay, lalo namang naging kapanapanabik ang sitwasyon nang ang isang misteryosong lalaki ang lumapit sa labas ng gate ng US Embassy. Hawak nito ang isang hard drive at nagpakilala bilang Lenore. Sinabi nito sa mga gwardya na naglalaman ng drive ng mga coordinates ng cesium na matagal nang tinutugis ng grupo ni Silva. Agad na dinala ng mga gwardya si Lenore sa isang interrogation room upang agad siyang makita ni Silva at ng kanyang team. Lumabas sa paunang investigasyon na si Lenore ay isang simpleng pulis, walang malalapit na kaibigan, pamilya o record ng krimen. Gayunpaman, hindi mawala kay Silva ang kutob na may kakaiba sa biglang pagdating ng taong ito na may dalang impormasyon.
Samantala, hindi naman mabuksan ang data sa drive ni Lenore dahil ito'y protektado ng security password. Pumasok si Alice sa kwarto upang tanungin si Lenore tungkol sa password, ngunit tumanggi naman ito at hiniling ang ligtas na pag-alis mula sa Indonesia bago niya ibigay ang impormasyon. At ang mas malala, ang hard drive ay nakaprogram na mag-self-destruct bawat isang minuto ng paggamit, kaya mayroon lamang silang mahigpit na palugit na 8 oras bago tuluyang masira ang lahat ng data. Upang mapatunayan ang kanyang sinasabi, ibinunyag ni Lenore ang lokasyon ng isang taguan ng cesium na nakatago sa loob ng isang peking painting. Nang sinuri nila ang impormasyon, napatunayan nilang totoo ang kanyang sinasabi at natagpuan nila ang cesium. Ngunit hindi pa rin ganap na nagtitiwala kay Lenore ang grupo. Isinailalim siya sa isang lie detector test gamit ang makabagong teknolohiya na nagpatunay sa kanyang kwento. Samantala, dumating nang hindi inaasahan sa US Embassy ang Deputy Foreign Minister at ang pinuno ng Indonesia State Intelligence Agency na si Axel. Ipinag-utos nila kay Silva na isuko si Lenore sa kanila, ngunit hindi nila ibinunyag ang tunay na dahilan. Alam ni Silva na may mali. Ang pagdating ng 2 mataas na opisyal ay nagpaalarma sa kanyang isipan na hindi isang ordinaryong pulis si Lenore at malinaw iyon. Nanatiling malabo ang paliwanag ni Axel. Tinawag pa nito si Lenore na isang tiwaling pulis at nagbabadya ang mabigat na kaparusahan kung ilalabas nila ito mula sa Indonesia. Lalong naguluhan si Silva sa sitwasyon at naiwan sa isang mahirap na desisyon. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng isang kwarto, si Lenore ay nakaposas habang siya ay sumasailalim sa isang medical examination. Bigla naman siyang inatake ng mga tauhan ni Axel na nakapasok sa US Embassy nang hindi namamalayan. Nagpanggap ang mga ito bilang mga nurse. Ngunit si Lenore na kahit na nakaposas ay nagawang pabagsakin ng mga umatake sa kanya ng may nakakagulat na bilis at husay. Nang makita ang kaguluhang nangyayari, 2 sa mga miyembro ng Overwatch na sina Sam at Alice ay agad na tumakbo patungo sa pinangyarihan ng gulo at laking gulat nila sa kahanga-hangang galing ni Lenore sa pakikipaglaban. Unti-unting nabubuo ang larawan na hindi basta pulis si Lenore. Nalaman nilang isa itong dating miyembro ng Special Forces ng Indonesia. Nagulat at humanga si Silva kaya agad niyang tinawagan si Bishop at ang kanyang grupo upang pumunta sa Indonesia. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Lumalabas na nakipagkasundo si Silva kay Lenore na tutulungan niya itong makatakas palabas ng bansa kapalit ng password sa napakahalagang hard drive. Samantala, sinabi ni Bishop sa kanyang grupo ang susunod na misyon ang ihatid si Lenore mula sa US Embassy papunta sa isang airport na may layong 22 miles, kung saan naghihintay ang eroplanong magdadala sa kanya patungong Amerika. Gamit ang pinakamodernong kagamitan at isang grupo ng bihasang mga operatiba, muling nagsanib puwersa sina Bishop at Silva para sa napakahalagang misyon. Habang nagsisimula ang operasyon, nagsimulang magkwento si Lenore kay Silva tungkol sa kanyang nakaraan. Ayon dito ay isa siyang pugante dahil naglakas loob siyang labanan ang katiwalian ng pamahalaan ng Indonesia na siyang kumitil din sa buhay ng kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay dahil nakipagsanib puwersa din si Axel kasama ang isang grupo ng mga agent mula sa Indonesia na determinadong harangin si Silva at pigilan ang pagkuha kay Lenore. Samantala, habang lalong tumitindi ang sitwasyon, bigla namang nag-fluctuate at nag-blackout ang surveillance feed ni Bishop at bumalik lamang matapos ang pagkawala ng signal. Sa maikling sandaling iyon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga tauhan ni Axel na maglagay ng bomba sa mga kotseng sinasakyan nila. Dahil dito ay sumabog ang sasakyan habang ng mga oras na yon nakipagpalitan naman ng putok sina Silva at ang kanyang kupunan laban sa walang tigil na pag-atake ni Axel. Sa gitna ng kaguluhan, nagtamo ng malubhang sugat si Sam. Sa huling sandali nito, nakiusap siya kay Silva na ipagpatuloy ang misyon at tapusin ito.
Samantala, nagboluntaryo naman siyang magpaiwan upang harangin ang puwersa ni Axel. Iniabot ni Silva sa kanya ang ilang granada at bagamat mabigat sa kalooban, iniwan niya ito upang maisakatuparan ang sakripisyo nito na pumatay sa natitirang mga tauhan ng kalaban. Samantala, mas naging delikado ang misyon at wala silang oras para magkamali. Nagpatuloy ang mapanganib na paglalakbay ni Silva, Alice, Lenore at isa pang agent na nagngangalang William habang mabigat sa kanilang damdamin ang nangyari sa kanilang team. Sa tindi ng desperasyon at tensyon, itinutok ni Silva ang kanyang baril kay Lenore at marihing inutusan itong ibigay ang password, ngunit nanatiling matatag si Lenore sa kanyang pagtanggi. Dahil paubos na ang bala at delikado ang sitwasyon, ginabayan sila ni Bishop patungo sa isang ligtas na lugar, sa isang restaurant na pagmamay-ari ng isa sa kanilang undercover agent kung saan nakatago ang maraming armas at bala. Naging abala naman sina Alice at William sa paghahanda ng mga armas na kanilang nakuha. Ilang sandali pa, napansin ni Silva si Axel sa labas kasama ang kanyang mga tauhan na nakaambang susugod sa kanila. Sa kabila ng babala ni Bishop laban sa padalos-dalos na aksyon, matapang na lumapit si Silva kay Axel, mariing tinanggihan ang utos nitong isuko si Lenore na walang pag-aalinlangan. Sa pagbabalik niya sa restaurant, nasalubong niya ang dalawang tila inosenteng babae. Ngunit huli na nang mapagtanto niyang nagtanim pala ang mga ito ng granada sa loob. Agad siyang sumugod at itinulak palayo ang mga sibilyan upang mailigtas kasabay ng pagsabog. Pagkatapos ng pagsabog, makapal na usok ang sumalubong sa kanila at natagpo ang malubhang nasugatan si William. Bigla namang inatake si Silva ng mga kalaban. Agad namang tinulungan ni Alice si William papunta sa kotse. Pagkatapos ay kumilos si Lenore upang tulungan si Silva sa pagpapatumba sa mga umaatake sa kanila. Agad silang napalibutan ng mga ito. Sinabihan naman sila ni Bishop na magtungo sa isang gusali ng apartment upang magtago. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Axel sa kanilang pinagtataguan at nagsagawa ng marahas na pag-atake na naging dahilan ng pagkamatay ni William. Samantala, sina Silva, Alice at Lenore ay nakahanap ng matataguan sa loob ng apartment complex habang ginagabayan ni Bishop patungo sa parking area sa likod ng gusali. Ngunit hindi pa rin nila matakasan ng mga tauhan ni Axel. Sa mga sumunod na eksena, nahiwalay si Alice kina Silva at Lenore habang pinoprotektahan nito ang isang batang babae. Inutusan naman ni Silva si Bishop na patayin ng mga ilaw sa buong gusali at pinalaya niya si Lenore upang hingi ng kanyang tulong sa pagsagip kay Alice. Samantala, sa ibang bahagi ng gusali, inilagay ni Alice ang bata sa likod ng kutsyon at nagtanim ng bomba sa pader ng apartment. Sumabog ito at magkasama silang dumaan dito at pinaslang ang isang kalaban na kanilang nakasalubong. Sinabihan niya ang bata na tumahimik at iniwan muna ito sa isang ligtas na lugar. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo, nakakita ng kalaban at pinaslang ito, saka ginamit niya ang kanyang baril upang patumbahin ang isa, ngunit naubusan na siya ng bala. Sa puntong ito, makikita si Lenore na nakikipagbakbakan. Gumamit siya ng mga kahangang-hangang galaw at walang awang pinabagsak ang bawat kalabang humarap sa kanya. Balik kay Alice, nakaharap naman niya ang isang mabagsik na kalaban, isa sa mga malalakas na tauhan ni Axel. Kahit nagawa niyang saksakin ito sa leeg gamit ang piraso ng basag na salamin, hirap pa rin siyang pabagsakin ito. Samantala, matapos madepensahan ni Silva at Lenore ang kanilang sarili laban sa mga umaatake sa kanila, agad silang nagtungo kay Alice na halos hindi na makahinga sa tindi ng pagkasakal sa kanya ng kalaban. Mabuti na lang at nakarating sila sa tamang oras. Gamit ang husay ni Lenore sa pagbaril, mabilis niyang pinaputokan ito sa noo, dahilan upang tuluyan itong mawalan ng buhay. Mabilis na lumabas ang grupo sa gusali, kumuha sila ng sasakyan at mabilis itong pinaandar.
Sinabi sa kanila ang destinasyon at agad silang nagtungo sa airstrip. Humarurot sila ng takbo dahil may 4 na minuto na lang bago pa umalis ang private plane. Ngunit ng mga sandaling iyon, muli na namang sumulpot ang walang tigil sa paghabol na si Axel. Inutos naman ni Silva na pasabugin ang sasakyan ni Axel gamit ang isang drone strike na dahilan upang tuluyang ikinamatay nito. Pagdating nila sa lugar, tinupad ni Lenore ang kasunduan at ibinunyag ang password. Mabilis na ipinasok ng grupo ni Bishop ang code at natuklasan ang mga lokasyon na nakatagong cesium sa iba't ibang panig ng mundo. Sinuri nila si Lenore at sinabing ligtas na itong sumakay ng eroplano. Ngunit kasabay nito, biglang nag-crash ang server ni Bishop at napalitan ang imahe ng mukha ni Kurjan na ikinagulat ng lahat. Napagtanto ni Bishop na si Lenore ay isang triple agent. Sa katunayan, ang kanilang misyon sa Indonesia ay isang palabas lamang, isang pain upang ilihis sila mula sa totoong layunin. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ang ina ni Kurjan, isang mataas na opisyal sa pamahalahang Russia na may matinding galit laban sa grupo ni Silva dahil sa pagpatay sa kanyang anak. Sa kanyang paghihiganti, kinuha niya si Lenore, isang triple agent, upang magbigay ng maling impormasyon kay Alice tungkol sa cesium at malinlang sina Silva at ang kanyang grupo. Samantala, hindi pa alam ni Silva na sila ay nabiktima ng isang masalimuot na bitag. Habang nagpapaalam siya kay Alice, binulungan niya ito na bantayan si Lenore sa loob ng eroplano habang siya ay patungo naman kay Bishop. Samantala, sinalakay naman ng mga armadong puwersa sina Bishop at ang kanyang grupo. Ang mabangis na pag-atake ay nagresulta sa pagkakabaril ng lahat maliban kay Bishop na muntik nang mamatay ngunit nakatakas at nakahanap ng pagkakataong makalabas sa gusali. Samantala, sa loob ng eroplano, napansin ni Alice na wala ang baril ng isa sa mga gwardya. Habang pinagdurugtong niya ang mga piraso ng palaisipan, napagtanto niya na si Lenore ay nagpapanggap lamang. Sa mga sandaling iyon, biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril at nakabitin sa alanganin ang kapalaran ni Alice. Samantala, huli na mapagtanto ni Silva ang panlilinlang ni Lenore at ang planong paghihiganti ni Kurjan at ng kanyang ina. Wala na siyang ibang magawa kundi umuwi, dala ang kabiguan ng pagkawala ng buong grupo. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Nangako siya sa sarili na maghihiganti laban sa lahat ng umapi at pumatay sa kanyang mga kasamahan simula kay Lenore. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag ka basta-basta magtitiwala sa mga tao, lalo na sa ex mo. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.